Shalom, Miss Pacha. Maligayang pagdating. Ako si Rabbi Rich. Ngayon, binubuksan natin ang mga salita ni Rav Shaul sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, partikular sa Kabanata 10, talata 6 hanggang 10. Si Shaul ay sumusulat sa mga mananampalataya na nakikipagbuno sa isang malaking katanungan. Paano natin babalansyahin ang ating kalayaan sa Mesiyas sa ating mga pang-araw-araw na kilos? Upang sagutin ito, ibinalik tayo ni Shaul sa ating kasaysayang Judyo. Pabalik sa Torah at sa ating mga magulang sa ilang. Gumamit siya ng isang makapangyarihang parirala. Tinawag ang mga kaganapang ito na remes, mga makasaysayang halimbawa na naglalarawan sa hinaharap. Ang mga ito ay hindi lamang mga lumang kwento. Ang mga ito ay buhay na babala para sa atin ngayon. Malinaw na sinasabi sa atin ng teksto na huwag nating naisin ang mga bagay na masama tulad ng ginawa nila. Isipin ninyo ito. Ang ating mga ninuno ay pinalaya mula sa Ehipto. Naranasan nila ang mga kahangahangang himala, ang haligi ng ulap, ang paghahati ng dagat, ang supernatural na mana, at ang tubig mula sa bato. Ipinahayag ni Shaul na ang bato na iyon ay ang Mesiyas mismo. Gayunpaman, sa kabila ng pagdanas ng direktang probisyon ng Adonai, hinalay ng karamihan sa kanila ang kanilang kalayaan. Sila ay nahulog sa idolatriya. Naupo upang kumain at uminom at tumayo upang makibahagi sa paganong pagsasaya. Sila ay sumuko sa pakikiapid at 23,000 ang namatay sa loob ng isang araw. Nagbulungong-bulungan sila laban kay Moshe at sa pamunuan at tines nila ang Mesiyas. Kaya sila ay winasak ng mga ahas at ng anghel na tagapuksa. Matalas ang punto ni Shaul, ang pagiging bahagi ng piniling bayan o ang maligtas sa pamamagitan ng biyaya ay hindi nangangahulugang ang ating mga gawa sa lupa ay walang kahihinatnan. Ang kabalbalan ng pride o pagmamataas ang pinakamatinding bitag. Kapag iniisip natin na tayo ay nakatayo ng matatag sa ating sarili, humihinto tayo sa pagdarasal. Humihinto tayo sa pag-aaral ng salita at hinahayaan natin ang ating sarili na maging ganap na nakalantad sa mga bitag ng kaaway na si Satan. Upang simulan ang isang mas malalim na pang-araw-araw na paglakad kasama ang Mesiyas, hinihikayat kita na bisitahin ang Walk with Yeshua app na nakalink sa paglalarawan sa ibaba. Ang tunay na kalayaan kay Yeshua ay hindi ang kalayaang gawin ang anumang gusto natin. Ito ang binigyang lakas na kakayahan na gawin kung ano ang tama. Ito ang pagpili sa pagmamahal kaysa sa legalismo at pagpili sa kabanalan ng Torah kaysa sa pagpapakasasa ng laman. Kapag tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, tandaan na ang Adonai ay tapat. Hindi niya papayagang tayo ay subukin ng higit sa ating makakaya, kundi laging magbibigay ng direct ang labasan. Huwag hayaang ang pagmamataas ang maging dahilan ng inyong pagkatisod at pagkawala ng inyong gantimpala sa kaharian. Piliing gamitin ang inyong kalayaan upang patatagin ang katawan ng mga mananampalataya at magdala ng pinakamataas na kaluwalhatian sa banal purihin siya. Pagpalain nawa kayo ng Adonai ng malalim na karunungan, palakasin ang inyong mga paa laban sa tukso at punuin ang inyong puso ng kanyang banal na shalom. Samahan ninyo ako sa susunod na pagkakataon habang patuloy nating pinag-aaralan ang kalaliman ng salita ng magkakasama. Shalom, shalom!